Mula kalagitnaan ng 1950s hanggang huling bahagi ng 1990s, isang halimaw ang tahimik na gumagalaw sa ilalim ng anino sa maliit na bayan ng New Mexico. Si David Parker Ray, mas kilala bilang Toy Box Killer. Ang Toy Box ay hindi isang ordinaryong espasyo. Ito ay isang tinatagong trailer na nilikha ni Ray para maging mismong baluarte ng kanyang mga kasuklam-suklam na krimen. Sa loob nito, makikita ang iba't ibang kagamitan na tila hinugot mula sa pinakamalupit na bangungot, mga posas, kadenang bakal, pang-torture na kasangkapan, at mga kagamitang walang ibang layunin kung hindi magdulot ng matinding sakit at takot. Noong Marso 19, 1999, sa isang madilim na parking lot sa New Mexico, isang 22 years old na babae ang nagngangalang Cynthia Vigil ang naghahanap ng maswerteng gabi nang bigla siyang lapitan ng isang lalaki na nagpakilalang undercover na pulis. Sa malamig at seryosong boses, sinabi ng lalaki na siya'y inaaresto dahil sa umano'y illegal na pagbebenta ng laman. Sumama siya sa lalaki at sumakay sa likod ng kotse nito. Ngunit ang lalaki ay hindi isang pulis. Siya si David Parker Ray, ang tinaguriang Toy Box Killer. Dinala siya ni Ray sa isang soundproof trailer na itinago sa mata ng publiko. Tinawag niya ang lugar na ito na Toy Box. Ngunit sa halip ng mga laruan, ito ay puno ng mga kagamitang pandurog ng kaluluwa, latigo, mga instrumentong medikal at sexual, at mga aparatong pang-torture. Sa loob ng Toy Box na ito, sinimulan ni Ray ang 3 araw ng malupit na pag-abuso at pagpapahirap kay Vigil. Katuwang ang kasabwat niyang si Cindy Hendy, na hindi lamang tahimik na nanonood, kundi aktibong tumutulong sa kasamaan. Paulit-ulit siyang ginahasa at pinahirapan sa loob ng ilang araw habang nakakadena sa higaan. Nakalakip sa kasuklam-suklam na ritual ni Ray ang paggamit ng cassette tape na kanyang inire-record. Isang nakakatindig balahibong boses ang maririnig sa tape. Ito ang boses ni Ray mismo, malamig at kalkulado. Ipinapaliwanag ang mga mangyayari kay Vigil. Ayon sa tape, dapat niyang tawagin si Ray na Master at si Hendy bilang Mistress. Walang karapatang magsalita si Vigil, maliban na lang kung tinanong. Sa parehong recording, detalyado din niyang sinabi ang malupit na bagay na gagawin niya. Sa paraan ng kanyang pagsasalita, alam kong hindi ito ang una niyang beses. Kwento ni Vigil sa isang panayam. Parang eksperto na siya. Sinabi niya sa akin na hindi ko na muling makikita ang aking pamilya. Sinabi niyang papatayin niya ako, gaya ng ginawa niya sa iba. Ngunit sa kabila ng matinding takot, hindi nawalan ng pag-asa si Vigil. Sa 3 araw ng kanyang bangungot, habang nasa trabaho si Ray, nagkamali si Hendy at naiwan ng susi ng mga kadena malapit sa kinaroroonan ni Vigil. Gamit ang natitirang lakas, naglakas loob siyang sunggaban ang susi at palayain ang kanyang sarili. Nang makita ni Hendy ang nangyayari, sinubukan siyang pigilan. Ngunit nagawa ni Vigil na saksakin siya gamit ang isang ice pick. Sa gitna ng matinding kaba at takot, tumakas si Vigil mula sa trailer. Walang suot kundi isang slave collar at mga kadena. Sa desperasyon, pumatok siya sa pinto ng isang mobile home na malapit sa lugar. Nang makita siya ng may-ari ng bahay, agad siyang tinulungan at tinawagan ng pulisya. Sa mabilis na pagresponde ng mga pulis, naaresto sina David Parker Ray at Cindy Hendy. Sa kanilang pagsisiyasat, natuklasan ng mga otoridad ang hindi mabilang na ebidensya ng kanilang mga karumal-dumal na krimen. Mga biktima na tila tuluyang nilamon ng dilim, mga larawan at kagamitan sa torture na nagbigay ng mas malinaw, ngunit mas nakapangihilabot na larawan ng buhay sa loob ng Toy Box. Ipinanganak si David Parker Ray noong 1939 sa tahimik na bayan ng Belen, New Mexico. Sa unang tingin, wala namang kakaiba sa kanyang kwento. Isang batang lalaki na lumaki sa ilalim ng pangangalaga ng kanyang lolo. Ngunit sa likod ng tila simpleng kwentong ito, nagkukubli ang mga anino ng isang madilim na nakaraan. Ang kanyang ama, na madalas niyang makita, ay hindi naging isang halimbawa ng pagmamahal. Bagkus, siya ay isang malupit na ama na walang alinlangang sinasaktan si Ray. Habang lumalaki, si Ray ay naging mailap at mahiyain, lalo na pagdating sa mga babae. Ang kanyang kahinaan sa pakikisalamuha
ay naging dahilan ng matinding pambubuli mula sa kanyang mga kaklase. Ang mga insekuridad na ito ang unti-unting nagtulak sa kanya sa bisyo, alak at droga na naging bahagi ng kanyang pagtakas sa masalimuot na realidad. Sa kabila ng kanyang mga personal na laban, naglingkod si Ray sa US Army at nakatanggap ng honorable discharge, tanda ng isang maayos na serbisyo. Ngunit ang tila normal na bahagi ng kanyang buhay ay mabilis na nawalan ng direksyon. 4 na beses siyang nagpakasal at nagdiborsyo, at kalaunan ay nagtrabaho bilang isang mekaniko para sa New Mexico State Parks. Ngunit kailan nga ba nagsimula ang kanyang madugong krimen? Walang nakakaalam ng eksaktong petsa, ngunit pananiniwalaang ito'y nag-umpisa sa kalagitnaan ng 1950s, mga dekadang puno ng misteryo at bangungot para sa mga nabiktima niya. Ang madilim na lihim ni Ray ay tuluyang nabunyag matapos makatakas ni Cynthia Vigil. Nang arestuhin si Ray dahil sa pagdukot kay Vigil, agad na naghain ng search warrant ang mga pulis para maimbestigahan ang kanyang bahay at trailer. At dito, nagsimula ang isang kwento ng kilabot na hindi malilimutan. Sa loob ng tinaguriang toy box ni Ray, natuklasan ng mga otoridad ang isang nakakatakot na eksena na tila hinugot mula sa isang bangungot. Sa gitna ng trailer, mayroong isang lamesa parang sa klinika ng gynecologist. Ngunit may nakakabit na salamin sa kisame upang pilitin ang kanyang mga biktima na makita ang kanilang sinasapit. Sa paligid nito, nagkalat ang mga instrumento ng pasakit, mga latigo, kadena, pulley, strap, clamp, leg spreader bars, surgical blades, lagari, at napakaraming sex toys na ginamit sa kanyang mga biktima. Hindi lamang iyon, nakakita rin ng mga pulis ng isang kahoy na kasangkapan na ginagamit upang gawing inutil ang kanyang mga biktima, habang siya at ang kanyang mga kasabwat ay nagsasagawa ng kanilang karumal-dumal na gawain. Ang mga dingding ng toy box may mga nakakakilabot na diagram, mga detalyadong ilustrasyon kung paano magdulot ng sakit sa pinakamalupit na paraan. Ngunit sa lahat ng kanilang natagpuan, ang pinaka-nakakakilabot ay isang videotape mula 1996. Sa tape, makikita ang isang babae nanginginig sa takot habang siya ginagahasa at pinahihirapan ni Ray at ng kasabwat niyang si Cindy Hendy. Ang eksenang iyon ay hindi lamang isang ebidensya ng krimen, kundi isang testamento ng kahayupan ni Ray, isang halimaw na itinago ng lipunan sa mahabang panahon. Matapos ang malawakang publisidad at pagkahuli kay David Parker Ray dahil sa pagtakas ni Cynthia Vigil, isang panibagong boses ng pagkukumpisal ang umalingaw-ngaw. Isa pang biktima ang lumantad, dala ang kwento ng sarili niyang bangungot. Si Angelica Montano, isang kakilala ni Ray, ay nagkaroon ng isang nakakatakot na karanasan na nagsimula lamang sa isang simpleng pakikisuyo. Ayon kay Montano, dumalaw siya sa bahay ni Ray upang humiram ng cake mix. Sa halip na mapagbigyan, siya'y drinoga, pinahasa at pinahirapan sa parehong nakakatakot na paraan na naranasan ng iba pang biktima. Matapos ang ilang araw ng malupit na pagpapahirap, iniwan si Montano sa gilid ng isang highway sa gitna ng disyerto, mistulang basura na itinapon sa kawalan. Ngunit sa kabila ng lahat, siya'y nakaligtas. Natagpuan siya ng mga pulis, sugatan, ngunit buhay, bagamat ang kanyang kaso ay hindi nabigyan ng sapat na pansin noong panahong iyon. Isa sa mga taktika ni Ray upang takasan ng batas ay ang pagdrogang ginagawa niya sa kanyang mga biktima. Gumagamit siya ng mga chemical tulad ng sodium pentothal at phenobarbital, mga gamot na karaniwang ginagamit bilang pampakalma upang burahin ang kanilang alaala. Kapag nakaligtas sa mga biktima, madalas nilang hindi matandaan ang lahat ng detalye ng bangungot na kanilang dinanas. Ngunit ngayon, sa paglakas ng loob ni Vigil at Montano na tumistigo, unti-unting nabuo ang kaso laban sa tinaguriang toy box killer. Sa patuloy na investigasyon, napilitan si Cindy Hendy, ang kasabwat at nobya ni Ray, na ibunyag ang kanyang nalalaman. Sa takot at pagkakulong, mabilis niyang isiniwala ang mga detalyeng matagal nang itinatago sa likod ng mga pader ng toy box. Ang kanyang testimonya ang nagbigay liwanag sa mas malawak pang saklaw ng mga kasalanan ni Ray. Hindi lamang si Hendy ang tumulong kay Ray sa kanyang mga krimen. Lumabas na may iba pa siyang mga kasabwat,
kabilang ang sarili niyang anak na si Glenda Jess Ray at isang kaibigan na si Dennis Roy Yancey. Ang bangungot ay lalong tumindi nang matuklasan na ilan sa mga biktima ni Ray ay hindi lamang dinukot at pinahirapan, kundi tuluyang pinatay. Isa sa mga pinakakarumal-dumal na kaso ay ang kay Mary Parker. Noong 1997, inamin ni Yancey na siya mismo ang pumatay kay Parker. Ang babae ay dinukot, drinoga at pinahirapan sa loob ng maraming araw sa ilalim ng utos ni Ray at ng anak nitong si Jess. At sa wakas, matapos ang mahabang pagpapahirap, sinakal ni Yancey si Parker hanggang sa siya ay bawian ng buhay. Sa kabila ng malagim na kwento ng karahasan at pagkawasak, isa pang biktima ang nakaligtas mula sa kamay ng tinaguriang toy box killer. Ngunit ang kanyang kwento ay mas nakapangingilabot dahil siya ang mismong biktima na nakunan sa videotape noong 1996 na natagpuan sa loob ng trailer ni David Parker Ray. Matapos i-anunsyo sa publiko ang ilang detalye tungkol sa babaeng nasa video, may isang nakakilala sa kanya, ang kanyang dating biyenan. Siya ay si Kelly Garrett, isang dating kaibigan ng anak ni Ray na si Jess Ray. Noong Hulyo 24, 1996, pagkatapos ng isang mainit na pagtatalo sa kanyang asawa, nagdesisyon si Kelly na lumabas upang magpalamig ng ulo. Pinili niyang magpunta sa isang lokal na saloon upang maglaro ng pool kasama si Jess. Ngunit sa gabing iyon, may masama ng plano si Jessie at ang kanyang amang si David. Habang abala si Kelly sa pag-inom, lihim na hinaluan ni Jessie ng gamot na pampatulog ang kanyang beer. Isang klasikong taktika na ginagamit ng mga Ray upang pabagsakin ang kanilang mga biktima. Hindi nagtagal, nawala na sa ulirat si Kelly. Sa puntong ito, ikinadena siya ni Jessie at ng kanyang ama gamit ang isang tali sa aso. Saka siya dinala sa nakakakilabot na trailer ni David, ang kilalang toy box. Sa loob ng 2 araw, pinagdaan siya ng hindi maipaliwanag na bangungot, paulit-ulit na ginahasa at pinahirapan sa mga paraang hindi kayang tanggapin ng karaniwang isip. Ngunit sa halip na hayaang mabuhay upang magsumbong, pinili ni Ray na wakasan na ang kwento ni Kelly. Sinaksak niya ang kanyang leeg at iniwang parang walang buhay sa gilid ng kalsada. Ngunit laban sa lahat ng posibilidad, nabuhay si Kelly Garrett, kahit sugatan at halos mawalan ng malay. Nagawa niyang makatakas sa bingit ng kamatayan. Ngunit ang kanyang kwento ng pagkaligtas sa sarili ay hindi nagtapos sa kaluwalhatian. Sa halip, sinubok pa siya ng kawalan ng tiwala ng mga taong dapat sana'y kakampi niya. Ang kanyang asawa, na naniwalang siya ay nagtaksil noong gabing iyon, ay nag-file ng diborsyo noong parehong taon. Maging ang pulis na dapat sana'y tumulong ay hindi rin naniwala sa kanyang mga pahayag. Dahil sa mga gamot na ginamit laban sa kanya, maraming bahagi ng kanyang alaala noong 2 araw na iyon ang tila nabura. Subalit nanatili ang isang masakit na katotohanan sa kanyang isipan. Ang bangungot ng pagiging biktima ng toy box killer. Mula kalagitnaan ng dekada 50 hanggang huling bahagi ng dekada 90. Sinasabing halos 5 dekada ang tinagal ng karumal-dumal na krimen ni David Parker Ray. Isa itong napakahabang panahon para sa isang halimaw na magkubli sa anino ng normal na pamumuhay. Ngunit paano nga ba niya nagawa ito nang hindi nahuhuli? Ang sagot ay nakapangingilabot. Madalas na pinupunteriya ni Ray ang mga babaeng nasa laylayan ng lipunan, mga hindi agad mapapansin ang pagkawala. Dahil sa kanilang kahirapan at kakulangan ng suporta, marami sa kanyang mga biktima ang hindi nagawang humingi ng tulong o magsumbong. Bukod dito, palagi niyang ginagamit ang mga droga tulad ng sodium pentothal at phenobarbital upang burahin ang mga alaala ng kanyang mga biktima na nag-iwan sa kanila ng mga pira-pirasong alaala at kawalang tiwala sa sarili. Bagamat hindi siya formal na nahatulan ng pagpatay, tinatayang mahigit 50 babae ang maaaring pinaslang ni David Parker Ray. Habang iniimbestigahan ng mga pulis ang kanyang trailer, ang tinaguriang toy box, nadiskubre nila ang nakakagimbal na ebidensya ng maramihang pagpatay. Nakakita sila ng mga diary na isinulat ni Ray kung saan detalyado niyang isinalaysay ang kalunos-lunos na mga pangyayari sa pagkamatay ng ilan sa kanyang mga biktima. Para bang isang makasalanang tropeyo, tinipon ni Ray ang mga personal na gamit ng kanyang mga biktima, mga alahas, damit, at iba pang gamit. Mahigit sa 100 piraso ang mga ito ang natagpuan sa loob ng kanyang trailer.
Ayon sa FBI, bawat isa sa mga bagay na ito ay posibleng magdala ng kwento ng isang buhay na kanyang sinira. Ang masusing detalye at kasamaan na inilaan ni David Parker Ray sa kanyang tinaguriang toy box ay nagpapahiwatig ng isang malawak na bilang ng mga potensyal na biktima. Gayunpaman, sa kabila ng mga ebidensyang nakuha mula sa trailer, mga diary, kagamitan sa pagpapahirap, at personal na gamit ng mga biktima, hindi nagawang bumuo ng mga karagdagang kaso laban sa kanya ang mga otoridad. Si Cindy Handy at Dennis Roy Yancey, mga kasabwat ni Ray, ay nagbigay ng impormasyon ukol sa mga lugar kung saan nila hinihinalang tinapon ng mga bangkay ng kanyang mga biktima. Subalit kahit gaano kasinsin ang paghahanap ng mga pulis, wala ni isang labi ng tao ang natagpuan sa mga lokasyong iyon. Para bang nabura sa ere ang mga posibleng biktima ng karumal-dumal na krimen ni Ray. Bagamat nananatiling misteryo kung ilang tao ang tuluyang nawala, sapat na ang mga krimeng ginawa niya kina Cynthia Vigil, Angelica Montano, at Kelly Garrett upang siya ay makulong habang buhay. Ang Toy Box Killer ay nahatulan ng 224 na taon ng pagkakakulong, isang parusang sumasalamin sa bigat ng kanyang mga kasalanan. Samantala, ang kanyang anak na si Jessie Ray ay nahatulan ng 9 na taong pagkakakulong, ngunit pinalaya ng mas maaga. Si Cindy Handy naman ay nahatulan ng 36 na taong pagkakakulong, ngunit tulad ni Jessie ay nakalaya rin ng mas maaga. Ngayon, silang dalawa ay malaya at naglalakad sa parehong mundo na minsang winasak nila, kasama ni Ray. Ang mismong si David Parker Ray na minsang naging bangungot ng mga inosenteng biktima ay namatay noong Mayo 28, 2002 sa edad na 62 dahil sa atake sa puso. Ilang buwan pa lamang matapos simulan ng kanyang habang buhay na sentensya. Ang kanyang kamatayan, bagamat kinagagaan ang loob ng ilan, ay nag-iwan pa rin ng mga tanong na hindi kailanman nasagot. Ayon sa FBI, patuloy pa rin silang nakakatanggap ng bagong leads ukol sa mga posibleng biktima ni Ray. Isang panayam noong 2011 mula kay Frank Fisher, isang tagapagsalita ng FBI, ang nagsasabing, patuloy naming iimbestigahan ito hanggat may lumalabas na impormasyon at patuloy ang interes ng publiko sa kaso. Sa kabila ng paglipas ng mga taon, ang anino ng Toy Box Killer ay nananatiling nakatatak, hindi lamang sa kasaysayan ng krimen, kundi sa mga buhay ng mga posibleng biktima na hindi na natagpuan at hindi kailanman nabigyan ng hustisya.